Sa iba pang mga balita, nagmahal na ang mga ibinibentang sigarilyo at alak dahil sa pagpapatupad ng Sin Tax Reform Law. Ayon sa BIR o ang Bureau of Internal Revenue, nasa 33.5 billion pesos ang inaasahang kikitain ng gobyerno mula sa sin taxes ngayong taon. May report si Tina Panganiban Perez. Nagulat si Rode Corona magpunta sa tindahan kanina at malamang nagmahal na ang kada stick ng kanyang brand ng sigarilyo. Ang dating piso kada stick, ngayon piso at 50 sentimos na. Halos 2 dekada na siyang naninigarilyo. Gustuhin man daw niyang tumigil, nahihirapan siya. Kaya kahit gaano na kamahal ang sigarilyo, bibili at bibili pa rin daw siya. Yun nga, yun ang problema kung paano natin matanggal tong bisyong to. Ang inom, naiwasan kong pag-inom, pero ang sigarilyo, nahirapan akong tanggalin. Epektibo nitong unang araw ng 2013 ang mas mataas sa sin taxes sa tobacco at alcohol products. Ang mga sigarilyong 11 pesos at 50 centavos ang kada kaha ngayon, papatawan ng 12 pesos na buwis. Kung mas mahal naman sa 11 pesos at 50 centavos ang kada kaha ngayon, ang ipapataw namang buwis ay 25 pesos. Pagsapit ng taong 2017, magiging 30 pesos na ang buwis ng parehong kaha. Ang fermented liquors naman na ang retail price ngayon ay 50 pesos at 60 centavos kada litro, papatawa naman ng 15 pesos na buwis. Kung mas mahal sa 50 pesos at 60 centavos ang kada litro ng inumin, 20 pesos naman ang buwis. Pero ang beer at alak na binili ni Ismael Matias kanina, hindi pa tumaas ang presyo. At kahit magmahal, wala raw siyang balak alisin ang bisyong ito. Kahit naman daw umiinom siya, hindi naman daw niya pinapabayaan ang kanyang pangangatawan. Kahit tumaas, iinom pa rin kayo? Natural po, bisyuhin namin yan. Nang may kwan lang, yung tao yan, may mga okasyon. Pagkapon, birthday ko kapon. Happy birthday. Yun lang po, ay siyempre. Hindi araw-araw? Hindi naman po, ay may trabaho tayo. Kung araw-araw, di masisira tayo sa trabaho. Kailangan pag may okasyon lang, yun lang. Bisyuhin na natural lang yun. Pero hindi pa mababawasan yung pag-inom niyo kasi... Nabawasan na po. Nabawasan na po kasi yun lang. Kasi so na, binata ako, araw-araw, gabi-gabi. Pero ngayon, may pamilya, may apo, may anak na, kailangan tipid rin konti. So dahil tumaas, mababawasan palaling inom mo? Hindi po, kasi dapat anong taas yan, basta binisyo mo na, natural po yun na... Ayon sa Bureau of Internal Revenue, 33.5 billion pesos ang inaasahang kita ng pamahalaan sa sin taxes ngayong taon. Mapupunta raw ito sa Universal Healthcare Program ng gobyerno. Pero kung tutusin, napakaliit lang daw ng inaasahang koleksyon ng buwis kung ikukumpara sa ginagastos ng pamahalaan para ipagamot ang mga nagkakasakit dahil sa paninigarilyo at pag-inom at halagang nawawala sa mga empleyado at kumpanya dahil sa pagkakasakit. Sa sigarilyo pa lang, 188 billion pesos daw ang minimum estimate ng nawawalang pera kada taon. Kung walang naninigarilyo, wala rin hong magkakasakit. No? Wala yung productivity rin ng tao, mas productive. No? Yung nakokolekta nating buwis sa sigarilyo, hindi ho yan katapat dun sa ginagastos ng society. No? Mas gusto nga raw ng BIR na tumigil na sa paninigarilyo ang mga Pilipino, kahit pa wala na itong makolektang buwis sa mga sigarilyo. Yun nga lang. Sa totoo lang, sigarilyo ito. Addictive. Tsaka alam niyo naman, ang tao, I don't know why human nature, lalo mong pinagbabawalan, lalong gusto. Ang layon naman ng sin tax is really to make the price higher, no? So that it will deter people, especially the poor and the young, from starting to smoke. And if you're smoking, to make you start thinking about stopping, no? So, but despite that, ang presyo pa rin ho ng sigarilyo at alak sa Pilipinas, mura pa rin, maskin with the price increase. No? Kahit epektibo na nitong January 1 ang mas mataas na sin taxes, wala pang kinita rito ang gobyerno kahapon. Holiday kasi kaya walang importation at paglabas ng mga produkto sa mga pagawaan na siyang pinapatawan ng buwis. Ang bulto rin ng kita sa sin taxes ay inaasahan sa bandang dulo pa ng taong 2013. Most probably, it will come in at the latter part of the year. Kasi may manufacturer na nag-front load ho noon last year. No? When we say front load, they went double time on their manufacturing and withdrew under the old rate. So kung yun, kailangan ubusin yung supply na yan bago yung bagong papasok na sigarilyo na bagong buwis. Tina Panganiban Perez, GMA News.